What's up? Turuan ko ngayon kayo kung paano kumita ng pera. So, 2 years ago, nabili ko tong mga laruan na ito, or figurines, or pan-display. Hindi ko kilala yung mga yan, kaya tinanong ko sa misis ko kung sikat ba tong mga to. Ready na ako pumasok ngayon, pero iayusin ko muna yung ating ibebenta. Nasa paper bag lang siya kasi second hand nga lang to. Wala na siyang boxes, so mga naka-plastic na lang siya. Pero maayos pa rin naman talaga siya kung titignan. Alam nyo, basta magaling na kayo maghanap ng mga mabibiling mga second hand, pwede nyo pa rin siya ibenta sa malaking halaga at talagang kikita kayo, kagaya na itong mga nabili ko. Hindi ko alam kung mahuhulaan nyo kung magkano yung kinita ko rito sa mga ganito lang. Mga simple-simpleng laruan lang siya, pero pag nag-accumulate siya, malaki rin talaga. Well, hindi ko talaga to kilala mga yan, pero sabi ng misis ko, yan ay BTS. At tinanong ko kung sikat ba yan, sabi niya sikat naman daw. Na-disband daw ito, sabi ng misis ko, dahil dun sa parang military service ng Korea. Pero ngayon nagbalikan na sila at nabuo na sila ulit. So siguro mas mabibenta ko pa sana to ng mahal. Pero dumating na kasi yung demand. So syempre i-grab na natin. Syempre pampaswerte muna. Ang paboritong salita ng baby ko ay up dahil gusto niya palagi magpakarga. So ang initial na plano ay iwan ko na lang to sa labas at ihuhulog na lang niya yung pera dun sa mailbox. So pipick upin na lang to nung bibili. Well, tiwala na lang talaga. Dito naman sa Japan, hindi naman ganun kataas yung rate na maloloko ka. Pero meron at meron pa rin. So habang nagdadrive ako papuntang school, i-explain ko sa inyo kung paano yung galawan, kung paano kumita ng ganun. At dito sa Facebook, lahat naman siguro tayo ay may Facebook, di ba? At for sure, familiar na kayo dun sa tab na ang pangalan ay Marketplace. Marketplace, pwede kang magbenta at pwede kang bumili ng mga second-hand items or pre-loved items. Lahat ng binibenta ko dyan, nabili ko lang sa second-hand shop. Tapos pag may potential, ibibenta ko na mas mahal. So yung set na yun, nabenta ko ng 6,000. Tapos ang bili ko dun ay 1,200 lang lahat. Kumita ako ng 4,800. So ang percentage niyan ay umabot ng 400%. Ganyang kalaki ang kinita ko. Or 4,800. Para sa akin, malaking bagay na yan. Especially, hindi ko naman ito main job at sideline lang. Parang diskarte lang. Sabi ng buyer, mapapaaga siya. So, andito pa yung misis ko. Kaya inabot niya. Ah, konnichiwa. Gomen. Ay. Ay. Kore desu. Boom! 6,000 yan. Easy money. Alam nyo, 2 years ago ko pa binili yun at hindi ko na-expect na ngayon kung may bibenta. Pero nakastock lang naman at may space naman ako sa bahay. At dahil nagstay kayo, bibigyan ko kayo ng isang napakalupit na technique na ginagawa ko para makabenta ako sa marketplace. Huwag nyo tuturo to ate-ate lang to sa mga nanonood ng vlog ko. So ang goal ko lang at least mga 50% profit pero umabot to ng 400 profit. Kasi ang mindset ko rito, sa unang post ko nito, hindi ko talaga i-expect na mabibili to. Pero ang isa-set ko ay sobrang taas na presyo. I-make sure mo lang na talagang nasa range siya na reasonable talaga. For example, ito, originally binibenta ko ito ng 2 lapad or 20,000 yen. Tapos parang every month, binababa ko siya ng mga 15, tapos 14, tapos 13. Tapos after ng mga ilang months, binapalitan ko yung details na rush na, kailangan na mabenta. Tapos binababa ko ulit yung price. Nakita niyo dyan, 9,000 na lang. Tapos na-release sa 6,500. As time goes by, makikita mo may mga nagsisave na niyan at nag-aabang ng murang presyo dun sa afford na nila. Pag nakita mo parami ng nagsisave, ibig sabihin pataas ng chance na mabibenta mo na yon. At eto na, kumita na ako ng 400% dito sa 2 years na paghihintay. Actually, hindi ko siya hinihintay, nakastock lang siya sa bahay. Kaya naman talaga, patience is a virtual reality. Ito na pala yung aking baby. First time na ko siya nakitang maglakad, kaya tuwang-tuwa ako ngayong araw. Sa sobrang saya ko makita si Mika naglalakad. Nandito na kami nakatambay sa lupa ng kapitbahay. Medyo nailang pa siya kapag nakasapatos. Parang hindi niya makuha yung balance niya. Wow! Pero tingnan nyo naman, nung indoor na, talaga nagpakitang gilas ang aming baby. Wow! Look at that! Sa mga sumubaybay ng day 1 to 100 ko, well, hindi ko siya pala kaya. Ang hina ko pala talaga dito. Natalo na ako ng misis ko. The feet. Yun lang. Bye-bye.